bago tayo mag-umpisa sa ating debate, magpakilala muna tayo. Kapatid na Ali Javier, maaari mo bang ipakilala at sabihin mo rin kung ano ang titindigan mo ngayong gabi? Maraming salamat, brother. Tayo ay nagpapasalamat, alhamdulillahi, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Assalamualaikum sa lahat ng mga kamusliman around the globe. Magandang oras, magandang gabi sa lahat ng mga Pilipino, siyempre sa Pilipinas, dyan sa studio, kay Brother Wendell lalo na, at sa lahat na nakibahagi ngayon sa DivCon, yung mga kapwa-admin, si Brother Rasha, at sa mga nakikinig ngayon at makikinig pa. Magiging affirmative po ako dito sa ating talakayan sa topic na propesiya hinggil kay Propeta Muhammad sa Biblia. Brother Ali po, dating Kristiyano na nagbalik Islam. Maraming salamat, brother. Okay, so kapatid na Wendell? Hello po sa lahat ng mga kapatid at kay kapatid na Ali Javier. Ako po si Brother Wendell Talibong, Chairman ng National Debating Committee sa National Catholic Defenders. Ako po ang negative side sa paksang ito. Maraming salamat. Welcome sa lahat. Okay, so maraming salamat kapatid na Wendell. Mayroon bang mag-ano ng timekeeper natin ngayon, kapatid na Christian? Yung makita sa ating display? Pwede ikaw na lang muna, bro, kasi medyo ano kami dito ngayon. Okay, sige, walang problema kapatid, no? So magta-time tayo. 15 minutes yung constructive presentation natin. Kapatid na Ali, handa ka na ba? Yes, brother. Malinaw po ba tinig ko sa inyo dyan sa studio? Yes, malinaw na malinaw. So, pakinggan natin, titindig ang ating kapatid sa affirmative side sa tema na ang propesiya hinggil kay Propeta Muhammad sa Biblia. So, kung handa ka na kapatid na Ali, maaari ka na magsimula. Go ahead. Ilang minuto po, brother? 15 minutos po. 15 minutos po. Okay, maraming salamat po, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu syukran syukra. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الداعي لرضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم. Magandang gabi sa ating lahat. Yung napapakinggan po ninyo na introduction na hindi nyo po naiintindihan ay Arabic po yun, kinagawian ni Propeta Muhammad, pagpuri sa Diyos, unang-una't pagpugay sa huling propeta at pagbibigay ng kapayapaan, at ganun din sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Tanong, sino yaong mga tao na nasa matuwid na landas? Sila po kung ituring ang mga Muslim. Ang Arabic nito ay Muslim, tumatalima sa kalooban ng Diyos. At saan ka mang nabuhay na panahon, kung tumalima ka sa kalooban ng Diyos sa katuruan ng propeta sa certain generation na naisugo, ay matawag kang Muslim. Ang atin pong topic, alam na ng lahat, propesiya hinggil kay Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, hinggil sa kanya ay mababasa sa Biblia. Okay mga kapatid, ipakilala ko muna si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan sa inyo sa pamamagitan ng Quran. Ang nagpakilala sa Diyos ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kasulatan. Hindi po tayo ang magpapakilala sa Diyos.
Wika ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala na mabasa sa Quran 33:40. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Si Muhammad ay hindi siya ama ng kalalakihan sa inyo, hindi siya founder, hindi siya pasimuno ng Islam, kundi siya ay sugo ng Diyos, sugo ni Allah, at pinakahuli sagka sa mga propeta. Malinaw po mga kapatid. Bago ko puntahan yung mga kriteria kung saan gagamitin ko po yung versikulo o mga versikulo ng Biblia na propesya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapayapaan ay napropesya nga sa Biblia, at yung binabasa ko dito sa Quran, particular itong maibigay kong mga bersikulo ay ang katuparan mismo ng propesya biblikal. Pangalawa, na ang Propeta Muhammad, siya ay isinugo ng Diyos, ay totoo, hanay siya ng mga totoong propeta, mayroon siyang natanggap na revelasyon. Mamaya, dadawitin ko lahat kung bakit mayroon bang naipagkaloob sa propeta na napropesya sa Biblia. Sa Isaiah, inshallah, i-request ko sa ating mga nakikinig na kumuha po kayo ng lapis at papel at isulat ninyo ang mga bersikulo, hindi man ninyo masundan ngayon, pag-aaralan ninyo sa susunod na mga panahon. Kung si Propeta Muhammad ay natanggap niya ang Quran, walang duda sa atin ngayon. Ito ang revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabasa sa Quran 4, ang talata ay 105. Inna anzalna ilaykal kitaba bilhaq. Ang punto na ito, katotohanan, ipinanaog ng Diyos, ang aklat ito ang Quran, Al-Furqan, Ad-Dhikr, Al-Kitab. Ito yung Quran, ipinagkaloob kanino? Kay Propeta Muhammad na napropesya sa Isaiah 29:12. At kung titingnan natin mamaya, pangatlo, na katunayan na si Propeta Muhammad ay totoong sugo, ang katuruan niya ay isa lamang ang Diyos, na kahalintulad din naman ng itinuro ni na Jesus at Moses. Bilang kilalang mga propeta biblikal, sinabi ni Moses, isa lamang ang ating Panginoon nung siya'y tanungin ng mga kababayan niya. Sa Bagong Testamento, nang tinanong din naman si Jesus, sinabi niya sa Bagong Testamento, Marcos 12:29, pakinggan mo o Israel, sabi ni Jesus, isa lamang ang ating Panginoong Diyos. Ganyan din sa Deuteronomo 6:4, ang sabi ni Moses, isa lamang ang Panginoong Diyos. Nagkataon lang ba na ang turo ni Propeta Muhammad mula sa Quran na ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran 112 verses 1 hanggang 4, isa lamang ang Diyos. Kung may tumatalimas sa turo na to, ay may nag-o-object po ba? Bro, 10 minutes bro. Last 10 minutes. Sinabi ko lang last 10 minutes. Maraming salamat, brother. Pinarangalan ng Diyos ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa daigdig pa lang sa pamamagitan ng Adan. Adan yung tinatawag na panawagan sa dasal 5 beses maghapon saan man sa daigdig. Tinatawag ang Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yung Adan, kung pag-aralan nyo yan sa aral ng Islam, inshallah, palalawigin ang inyong kaalaman. At pinarangalan din ng tao, katulad ng hindi Muslim na si Michael Hart, sa kanyang sinabi na the 100, si Propeta Muhammad ang kanyang napili na the best man in the world. I-google nyo lang po yan. Actually, si Jesus, pangatlo lamang kay Michael Hart. Si Pablo, pang-anim lang. At pinili ni Michael Hart si Propeta Muhammad bilang pinakauna. Nakita ninyo po yung mga punto rito. Okay, hindi ko natatapusin muna yung mga kategorya na si Propeta Muhammad ay totoong sugo sapagkat maigsi ang oras. Puntahan po natin
ang unang bersikulo kung saan na propesiya nga si Propeta Muhammad sa inyong Biblia sa Lumang Tipan sa Deuteronomio 18 hanggang 19. Sa EDB, ang dating Biblia, ito yung sabi ko kanina, na huwag tayong gumamit ng iba-ibang salin nang sa ganun pagkaisain tayo ng unawa. Brother Wendell, makinig kang mabuti at para mayroong kang maitanong mamaya. At mamaya insyaAllah, tatanungin ko sa iyo pagdating ng sa akin kung sino itong propeta na hinuhulaan o prinopesiya dito sa Deuteronomio 18 hanggang 19. Ang ganito ang mababasa. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sa 19, at mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita sa kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Una, nabibigyan natin ng halaga. Himay-himayin natin. Sabi ng Diyos kay Moses, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Bakit kanila ang sinabi dito? Bakit hindi sinabi sa inyong mga kapatid? Dahil si Moses ay isa siyang Israelita. Alam naman po natin na si Propeta Moses ay Israelita na galing siya kay Isaac. Bakit hindi sinabi ng Diyos na palilitawin ko ang isang propeta na galing sa inyong kapatid? Kung Israelita nga ang isang propeta na dumatal pagkatapos ng matupad ang propesiya na ito. Hindi nga ba mabasa mga kapatid sa Quran 62 verse 2? Huwalladhi ba'asa fil ummiyin rasulam minhum yatlu alayhim ayatihi. Minhum, ibig sabihin mula sa kanila. Hindi sinabi na minkum, mula sa inyo. Hindi sinabi. Ang sinabi ay minhum, ibig sabihin sa kanila, mula sa kanila. Nangangahulugan lamang na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito nga saktong-sakto na isang na propesiya ay walang iba kundi si Propeta Muhammad, ang kagaya ni Moses na propeta. Papaanong magkagaya si Propeta Moses? Thank you, brother. Last 5 minutes. Thank you po, brother. Paanong magkagaya si Propeta Moses kung isisiksik dito ang isang Ellen G. White na sinasabi ngayon ng mga kapatid na SDA? O kaya paanong makakasurvive ngayon kung isisiksik dito ang isang kapatid na manalo sa Iglesia ni Cristo? Israelitas na ba si kapatid na manalo? Hindi pa rin, brothers. Makikita na si Propeta Muhammad ay kagaya ni Moses sa turo niya, isa ang Diyos. Si Propeta Moses nag-asawa, may pamilya. Si Propeta Moses, parehas lamang sila ni Propeta Muhammad. Kung ang kanilang dasal, parehas na nagpatira pa. Ganun din naman ang katuruan ni Propeta Muhammad. Mayroon natanggap si Propeta Moses na isang revelasyon Torah. Mayroon din naman kay Propeta Muhammad ito ang Quran. Anong natanggap ni Eli Soriano, Apollo Quibuloy, Arsenio Periol, Eli Soriano, Felix Manalo, Ellen G. White, para sabihin natin na sila isiksik dito sa propesiyang ito? Tama lang. Coincidence lang ba? Nagtataon lang ba ang mga pangyayari na to? Kaya nga si Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan ang tinutukoy dito sa 19. At mangyari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan. Nakita ninyo ngayon na itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pangalan ng Diyos, siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpakilala ang Diyos sa kanyang sarili. Quran 20 verse 14. Allah ang pangalan ng Diyos na ipinakilala ni Propeta Muhammad
At ipinakilala ni Jesus, supposed to be mabasa sa inyong Biblia, sa John 17:26. Sinabi ni Jesus, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Nasaan ngayon ang pangalan na pinakilala ni Jesus sa inyong Biblia? Bakit hindi tayo ngayon magkaisa sa inyong Biblia? Mabuti na lang mayroong Quran na nagkakaisa ang katuruan ng around the globe na kamusliman upang paniwalaan. Pag sinabing Allah nag-iisa ang Diyos, walang tumataliwas. Pag sinabing Muhammad ay huling sugo, walang tumatalimas. Pag sinabing si Propeta Jesus ay sugo rin ni Allah, walang tumataliwas. Around the globe na Muslim. Pero pagdating sa Kristiyano, nagkaisa ba kayo sa inyong katuruan? Nangangahulugan lamang po na kayo ay nagkaligaw-ligaw dahil mali ang inyong tinuturo, dahil wala kayong gabay, wala kayong isang sinusunod na katuruan. Kaya ganyan ang outcome. Ako'y naghihingi ng pamanhin sa tindigang ito sa unang 15 minutes. Maraming salamat, brother, sa aking oras. At inshallah, pakinggan natin si Brother Wendell na bibigyan niya ng katuwiran yung kanyang pagiging negatibo kung talaga naman mapapasinungalingan niya na si Propeta Muhammad ang tinutukoy dito sa mga bersikulo na ibinigay ko mula sa Deuteronomio 18:18 at ang Isaias 29:12 kung saan ipinagkaloob kay Propeta Muhammad ang isang aklat, hindi siya marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Hindi nga ba nandyan Last sa Quran 2 minutes. chapter 7 Last verse 2 minutes. 158? Tapos na Last po 2 ba? minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Maraming salamat, brother. 158 ng chapter 7 ng Quran, mababasa po ninyo mga kapatid. Si Propeta Muhammad ay sugo sa ating lahat. Di ba nabanggit kanina sa Quran 33 verse 40 na sugo ni Allah, sugo siya ng Diyos at pinakahuli sa mga propeta. Tama lang, kung huli siyang propeta sa makatuwid, saklaw niya ang lahat ng mga tao sa bawat henerasyon at panahon. Sa isang hadith, ang propeta sumakanya, ang kapayapaan ay pinagkalooban ako, sabi niya, ng 5 mga bagay na hindi pinagkaloob sa mga propetang nauna sa akin. Anong sabi ng propeta? Ako ay sugo para sa ating lahat. Eksaktong-eksakto kung saan, mabasa nyo sa 158 Quran chapter 7. Na siya ay sinabi ng kataas-taasang Allah, Kul, ya aniyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katotohanan, sabihin mo, O Muhammad, ako ay sugo ng Diyos sa inyong lahat. Saan kayo kumuha ng ganitong kalinis na mensahe upang kayo magkaisa? Nandito na po ang mga kamusliman. Nagkakaisa sa turo na ito, tanda ng katotohanan. Kung saan si Propeta Muhammad, wala siyang Facebook ni Twitter, ngunit sa tinatayang 8 billion na tao sa daigdig, 2 billion ang kanyang tagasunod. Yung 6 billion, na hati-hati kayo at nagkakawindangan kayo sa inyong pananampalataya dahil sa inyong pagkakasalpukan sa unawa at wala kayong binabasihang pagkakaisang turo. Sorry sa mga katagang ito. Kailangan lamang sabihin ng sa ganon, ang mga nagsusuri ay mag-isip. Hindi dahil napamahal tayo sa ating mga kinagisnang relihiyon, dyan na lang. Sapagkat kailangan doon sa kabilang buhay. Maraming salamat, brother, sa oras ko. Alhamdulillah. Okay, galing. 10 minutes, Brother Wendell. Go ahead. Okay, maraming salamat. Ang napakagandang paksa natin, kapatid na Ali, ay patunayan ayon sa Biblia. Ang sabi mo kanina, hindi nagkakaisa kaming mga Kristiyano. Tanong, sang-ayon ka ba sa pahayag ng ustads mo kasama tungkol sa Biblia ito? Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Allah. Sang-ayon ka ba nito o hindi ka sang-ayon? Hindi naman po yan, brother, ang ating basihan. Ang basihan natin, yung Biblia at Quran, hindi po yung nagsalita na sino mang Poncio Pilato, brother. Maraming salamat. Sabi mo kanina,
na kaming mga Kristiyano ay hindi nagkakaisa at kayo'y nagkakaisa. Nang sinabi ng kasama mo, dahil patunayan mo, batay sa Biblia, at sabi ng kasama mo, pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Ayon ka ba na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia na hindi salita ng Diyos? Yes, sang-ayon ako, brother. Ito ang stand ko sa Biblia. Ang Biblia ay chismis. Ngunit, ang chismis, alamin natin na naghalo dito ang totoo at mali. Ang kukunin natin ay yung totoo. Dahil kung sinabi ng Biblia na isa ang Diyos sa sinabi ni na Moses at Hesus, totoo na isa ang Diyos. Ang pagkakasalpukan ninyo ay nagtuturo kayo na tatlo sa isa ang Diyos. Kaya sabi ko kanina, nagkakaisa ang kamusliman. Yes, objection. Go ahead. Lumayo siya sa paksa. Pumunta siya sa Trinity, tatlong Diyos. Hindi yan aral ng simbahang Katoliko o Kristiyano na may tatlong Diyos. Sa paksa lang tayo na si Muhammad ay pinatunayan ayon sa Biblia. Counter objection, Okay. brother So- moderator. Counter objection, please. Yes, counter objection. Go ahead. Go ahead. Ayon sa ating rules, nagbigay na ako ng sagot sa categorical question at bahala ako sa aking kasunod na paliwanag. Hindi siya pwedeng mag-objection sa sagot. Okay. Kung masakit, Moderator, sagat na. Okay, sagat na moderator's bilang time muna. brother. Moderator's time muna ha. Sandali lang ha. Thank you. Objection time, 8 minutes and 18 seconds. So meron kang na-consume na 25 seconds, kapatid na Ali. Meron ka pang 35 seconds, no? Para makompleto ang yung 1 minute. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, no? Ang rule number 10, kailangan ang lahat ng katanungan ay nasa tema, no? So ang lahat ng katanungan, ang tinanong ni Brother Windel ay valid kasi nasa tema at naihayag mo kanina, pero sinabi niyang out of topic ang sagot mo, so kailangan mag-stick tayo sa topic. Nasa Trinity tayo, kapatid na Ali Javier. Kung gusto mo bang ipaulit natin ang tanong ni Brother Windel, kasi meron ka pang 35 seconds to complete your 1 minute, kapatid na Ali. Okay, let me complete my Bro answer, Windel, brother. ulitin na. No need. Okay, You do ulitin not mo na, need to ipaulit mo. repeat the question. Okay. So, continue, Bro Ali Javier. Sabi ko kanina, ang pagkakaisa ng mga kamusliman around the globe ay yung mga major teaching. Kapag sinabing isa ang Diyos, walang tumataliwas na siya namang tinuro ni na Moses, Jesus at Muhammad. Pero bakit kayo nagkakasalpukan kayo sa tatlo sa isa ang tiniturong Diyos? Bakit hindi ko sabihin to nang sa ganun malaman ninyo na mali tinuturo nyo sa nasusulat sa Biblia nyo na tinuro ng mga propeta? Masakit po ba, mga kapatid? Kaya nga kami naging Muslim nang dahil sa kanyang katuruan Tama po ba, Okay, Brother time. Wendell? Next Next question. question. so follow up ko, sang-ayon ka ngayon na inaamin mo sa lahat ng mga nanood natin na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia na para sa inyo ay hindi salita ng Diyos. Sang-ayon ako, brother, na si Propeta Muhammad ay nasa Biblia sa matinong bersikulo ng Biblia, pero yung mga sumasalpok, huwag naman natin isipin na ang Diyos ay ulyanin para magsalita siya ng magkakasalpukan biblikal. Dahil tatanungin kita mamaya kung sino yung hinuhulaan ng Deuteronomio 18:18 at ang ibibigay mong sagot, siguruhin mo lang ng hindi sasalpok sa katuwiran mo dahil si Propeta Muhammad ay na-propesya biblikal ng matinong verses. Thank you, brother. Okay, sunod na tanong. Ginamit mo ang Deuteronomio 18:18. Sang-ayon ka ba na ang Deuteronomio 18:18 na katulad ni Moises ay may kaugnayan sa Deuteronomio 34:7 na ang katulad ni Moises na propeta ay makita ang Diyos face to face? Yan ang sabi ko kanina, brother. Hindi ako sumasang-ayon kapag sumasalpok ang talata ng Biblia dahil hindi na ako nagtataka kung bakit ini-edit ang Biblia. Sinabi ng Biblia, 1 Corinthians 14:33,
ang salita ng Diyos ay hindi nagsasanhi ng kalituhan. Ngayon, bakit mo pagsasalpukin ang talata na binigay ko sa ibinigay mong talata ay hindi naman po pwedeng magkahawig? Sa makatuwid, problema ang Biblia nyo at hindi po kayong mga kababayang Kristiyano, kaya kayo nagkakawindangan sa turo at hindi kayo magkaisa sa dapat na itinuro ng mga propeta. Hindi bali may Muslim, may Quran, may Propeta Muhammad na nagtuturo sa atin ng matuwid. Thank you, brother. Okay, next question. Sunod na tanong. Ang sinabi sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 7 na ang propetang katulad ni Moises ay gumagawa ng himala at nakausap ang Diyos face to face. Tanong, nakausap ba ni Muhammad ang Diyos face to face? Brother Roland, mag-object din ako, please. Yes, objection. Go ahead. Hindi nga ba ang rules ay itanong lamang yung mga bersikulo na ibinigay ko for stand? Hindi ko naman ginamit yung ibinibigay niyang bersikulo para pagsasalpukin ang dalawang bersikulo, biblical pa lang. Tama ba? Objection. Moderator's time, sandali, Brother Windel. Rule number 10, kailangan ang lahat ng katanungan ay nasa tema or topic. So as negative, Yes. si Brother Windel, Brother Ali, so nasa yung tema niya ay yung tanong niya ay negative. Negative question 'yon para sa iyo. So kailangan mo talagang sagutin 'yan, kapatid na Ali, no? So sinagot mo, sinabi na niya kanina tungkol yang citas na yan as follow up, pero kailangan mo talagang sagutin ang katanungan na iyan, Brother Ali. Brother Windel, ano yung counter objection mo? Counter objection ko, hindi sinabi na batay lang sa isa o dalawang talata, batay sa Biblia at walang Biblia na isa lang ang talata. Yes. Noted, Brother Windel. So, Brother Ali, sagutin natin. Meron kang 1 minuto sa pagsagot. Objection time, 4 minutes and 52 seconds. Go ahead, Brother Ali. Ulitin mo ang tanong para malinaw sa mga nakikinig, please. Okay, time pause. Naka-time pause tayo sa 4 minutes and 52 seconds. Ulitin ko ang Brother tanong. Windel. Ginamit mo ang Deuteronomio Kapitulo 18, propeta katulad ni Moises. Sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 7, ang katulad ni Moises na propeta ay makausap ang Diyos face to face, harap-harapan, at may mga himala. Tanong, nakausap ba ni Muhammad ang Diyos face to face? Yes, brother. Alamin ninyo yung Al-Isra wal Mi'raj, kinailangan pang pumaroon sa kalangitan si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ngayon, kung biblical ang iyong tatanungin, si Propeta Abraham nakausap din naman niya ang Diyos at nagpakita sa kanya. Kaya tama lang na si Moses kaparehas din naman ni Abraham o ibang mga propeta sapagkat iisa ang nagsugo sa kanila. Ang punto lang natin dito ngayon, bakit napropesiya si Propeta Muhammad sa Biblia kung saan ang pagkakaparehas nila ay hindi lahat ng gusto mong itanong ay mababasa at magkaparehas talaga eksaktong-eksakto. At least may Torah kay Moses, may Quran kay Muhammad. Nagpatira pa silang pare-parehas nagdasal. Tama po ba? Thank you. Ulitin ko Okay, ang next tanong, moderator. Ginamit mo ang Deuteronomio 18:18 na propetang katulad ni Moises. Sa Deuteronomio Kapitulo 34:7, ang propetang katulad ni Moises harap-harapan nakausap ang Diyos at nakagawa ng mga himala. Tanong, harap-harapan bang nakausap ni Muhammad ang Diyos at si Muhammad ba'y nakagawa ng mga himala? Yes, maraming himala, brother. Una, harap-harapan ba? Yes, kasi nga kailangan pang kumuroon sa kalangitan si Propeta Muhammad, yung tinatawag na Al-Isra wal Mi'raj, paglalakbay tungo sa kalangitan mula sa Makkah patungong Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem patungong langit. At yung tinatawag na pagkakaparehas nila, kung titignan mo lahat ng katanungan mo, kahit sandi pa ang haba ng Biblia mo, hindi lahat na gusto mong tanong ay nasusulat yung kasagutan. At least,
Nagpatira pa sila kung magdasal. Naghugas muna sila bago magdasal. Mayroon silang mga pagkakawig katulad ng Torah kay Moses, Quran kay Propeta Muhammad. Isa ang kanilang katuruan, Diyos na nag-iisa. Hindi katulad ninyo na tinuturo ninyo tatlo sa isa. Sino ngayon ang naliligaw? Okay, time. Next question. Sunod na tanong. Saan mabasa na si Muhammad ay nakagawa ng mga himala? Sa Quran, brother, ilan ang gusto mo? Objection, moderator. Categorical question Objection, must be go ahead. answered. Categorical question must be answered categorically. Okay, so moderator's time. Sabi niya, brother, sa Quran niya mababasa ang tanong mo, pero nagtanong siya kung ilan ang gusto mo. Brother Ali, sagutin mo na lang, Brother Ali. Wag mo nang tanungin uli no kung ilan ang gusto ninyo. Ang rule mo ngayon is to answer the question. So meron kang 1 minute, Brother Ali. Go ahead, Brother Ali. Counter objection, pwede ba, brother? Yes, counter objection. Bakit siya mag-o-object? Sumagot na nga ako na nasa Quran eh. At tinatanong ko lang kung ilan ang gusto niya. Yes. Mamaya na lang yan. Kailangan ba i-object yun? Moderator. Ay, nako, patay tayo Bro. dito. Moderator's time, no? Tuloy-tuloy na lang Ang tayo, sarap Brother Ali. tumawa. Brother Ali, tuloy-tuloy na lang tayo. Huwag ka na Yun lang nga eh. magtanong. Yun nga eh. Kasi, Di ba sinagot ko? Clarification. Ang tanong niya ay saan mabasa? Sabi ko sa Quran. Ang tanong ko naman, ilan ang gusto niya? okay. Sige nga. Clarification, moderator. Yes. Go ahead, Brother Windel. Meron tayong role na during cross-examination, it should be direct answer at bawal po sa mga tinanong Correct. na muli siyang magtanong. Correct. Hindi Agree. nyo na kailangan usisain yan dahil nasa punto naman tayo. Okay, Nung moderator's tinanong time. mo Sandali. ako saan Bro Ali. mabasa, ang Bro sabi Ali, ko Bro Ali. ay sa Quran. Bro Ang Ali, akin sandali. lamang ay ilan Moderator's ang time, gusto Bro mo. Ali. Bro Yun Ali, lang Bro naman Ali. Bro Ali, yung sagot mo na tanong ay hindi yan valid sa debate, Brother Ali. Okay, Sagutin kung mo na gano'n, lang. huwag na kayong mag-object dahil ang punto natin dito, nakakasagot naman ako, tinanong niya saan mabasa, ang sabi ko sa Quran. Ang hanap ko lang kung ilan ang gusto, 2, 3, 10. Okay, diba? Okay. Brother Ay, Ali. nako, brother. Brother Ali, sandali, brother. Bakit ba pinalala? Brother Ali, sandali, Brother Ali. Bro Ali. Bro Ali. Saan si Bro Ali? Na-mute si Bro Ali. Naka-mute si Bro Ali. Bro Ali. Bro, i-mute mo ako tapos tatawagin Okay, mo bro. ako. Hindi. Dito, brother. Sandali bro Ali. 1 minute bro. Ang sagot mo ay nasa Quran. Sagutin mo, follow up answer bro. Meron ka pang 1 minute. Go ahead bro, go ahead. Okay, maraming salamat, Brother Roland. Sana nakikita nyo naman, okay, yung aking kasagutan nasa Quran, di ba? Yung pagtanong ko na ilan, hindi nyo na dapat yun inuusisa kasi ang Quran mismo nakasulat ng sinabi doon sa Deuteronomio 18, 19, ibibigay sa kanya yung salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos na Quran, sinalita ni Propeta Muhammad. Yung Suratul Rahman, Marajal Bahrain yaltaqiyan. Narinig niyo ba yung Bahrain? Dalawang dagat, tubig tabang, tubig alat na nagsasama pero hindi hahalo. Di ba? Yung ikrabatas sa'awan syakkal kamar, yung pagkahati ng buwan. Hindi ba sa panahon ng propeta Okay, naghingi sila ng... Thank you, brother. Okay, moderator's time. Bro Windel, last 2 questions na lang bro. Meron na lang tayong 1 minute and 25 seconds. Dalawang tanong na lang bro. Go ahead. Salamat, moderator. Ginamit mo kanina ang Isaiah Kapitulo 29, versikulo 12. Tanong, Yes, brother. alam mo ba na sa Isaiah Kapitulo 29, versikulo 11, ang magbibigay ng aklat ay tao, hindi anghel? Yan nga, brother. Kung yun naman nasusulat sa Biblia nyo, yan ang problema dahil nagkakasalpukan, nagkakawindangan ang mababasa dyan. Kaya ang outcome, kayo pong mga Kristiyano ay hindi rin kayo nagkakaisa. Hindi na ako nagtataka. Kaya nga kami nag-Muslim,
Dahil ang katuwiran ng Diyos ay matuwid yung kanyang salita. Kaya tayo dapat magkaisa rin tayo kung basihan natin Biblia man o Quran. Tignan nyo, ang mga Muslim, base sa Quran, nagkakaisa around the globe. Ay nagkaisa ba kayo sa inyong Biblia around your barrio? Nagkakawindangan po kayo? Brother, sorry sa mga katagang to, kayo rin naman ang naghahanap ng katanungan. Sa kasagutan, nakakapagpasakit ng damdamin, pero sorry, ayaw ko pong makasakit. Gawa lamang ng tema upang magsaliksik ang bawat isa sa atin. Nakasalalay ang kaligtasan doon po sa ating kabilang buhay. Thank you, brother. Last question, Brother Wendell. Last question. Batay sa aklat ninyo, pinatunayan na si Muhammad ang tinutukoy sa Songs of Solomon. Sang-ayon ka ba sa mga aral ng mga kasama mong mga ngaral sa Islam tungkol sa Song of Solomon gamit ang Hebrew language? Yes, brother, sang-ayon ako. Kanina pa ko sinasabi kong matuwid, tauhid, matuwid, hindi salpok. Sang-ayon po ako sa matuwid. Hindi ko man ginamit pa yung mga verses na yan, 15 o 5:16 ng Solomon. Pero alhamdulillah, brother, kung balikan mo ang Hebreo, sa mga hindi nakakaalam, isulat ninyo, Solomon 5:16, Hebreo. I-google po nyo. Lalabas ang Hebreo kataga, Hekkomam Takkem, Wikolo Muhammad Dem. Nandun yung katagang Muhammad. Nakita nyo yung punto? Sa atin, hindi namin ipipilit kung hindi ninyo paniwalaan. Ang atin lang, nagkataon lang ba ito? Imposible, brother. Kaya kung gusto ninyo ng katotohanan, ibukas ninyo po ang inyong mga puso at hindi lamang ang mata. Hingin natin sa Diyos na igabay niya tayo sa relihiyon niya at sa hindi relihiyon ng tao. Thank you, Brother Roland. Brother Wendell. Okay, maraming salamat, kapatid na Ali Javier. Thank you po. Yung mga mainit na kasagutan doon sa mga mainit na mga katanungan ni Brother Wendell na negative ngayong gabi.